Good morning, everyone. Pakibati ang katabi at sabihin sa kanyang, pagwapo ka ng pagwapo. Ha? Tapos tapikin mo siya at sabihin mong, mapagbiro lang ako. Magandang umaga again, and I was surprised this morning that the gospel reading was in Tagalog, no? Yung pala ay linggo ng wika. I'm sorry, linggo ba ng wika o buwan? Buwan ng wika. Coming here, on my way here, I happened to pass by Quezon Avenue. And I cannot help but recall the moments, the times, when we were together in a very small place, having that prayer meeting doon sa tabi ng Red Ribbon. Do you remember that? Sino yung mga umabot pa nung panahon na yon ng prayer meeting natin sa old place? Konti lang, yung mga nando doon during those times. Ayan. For those who are new, yung ganitong space, andito na kami lahat, di ba? Music ministry, reader, tech people, everything. God is a good God. We have come a long way. We have been blessed. Amen. Bigyan natin ng Diyos ng masigabong palakpakan. You know why? Because there is an unfair treatment. Ano ba yun? Yan lang po yung title ng discussion natin this morning. Well, I believe that most of you are familiar with the story of Jesus. Nakita natin yung kanyang kwento sa pelikulang The Passion of the Christ. Nakita natin yan sa pelikulang Jesus of Nazareth. Amen? And of course, the latest series that is going on is The Chosen. But you see, as far as the life of Jesus is concerned, ang nakikita po natin is how it is being interpreted by writers and directors. This morning, I would like to share with you some technical issues that are scripturally based. Anyway, let me focus you on the first two verses of the gospel. Sorry, hindi ko alam buwan ng wika. I wrote it in English. Gusto kong dito muna ho tayo magtuon ng pansin. Let me read. Jesus and his disciples were gathering in Galilee. Jesus said to them, "The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him." Papatayin. "And he will be raised on the third day." Alam niyo po, tayong nag-uusap na yung umaga, this is very easy for us to understand. Why? Because we are looking at it in hindsight. Nangyari na eh. Kumbaga sa nire-review na lang natin ang history. But during the first century, when Jesus was with the disciples, imagine niyo yung scenario na to. Nandun si Jesus sa scenario at disciples, and he was saying that in 2 days' time, I will be killed. Can you imagine what the reaction of the disciples were? Hindi nila maproseso yun. Anong pinagsasasabi ni Lord? Di ba? Because he was talking about something that is yet to happen. Hindi pa nagaganap eh. Di ba? Tayo madali nating unawain yan. What do I mean? Let me put it in clearer perspective. Alam niyo po, ang ating bansa, dumadaan on the average ng mga 20 to 22 typhoons in a year. Sino naapektuhan 2 weeks ago ng Karina? Meron ba sa inyo naapektuhan ng Karina? O yan. O. Ako po ay taga Marikina. Alam niyo sa amin sa Marikina, pag sabay-sabay umihi, ang 9 na pusa, baha.
No? Yung ganong klase ng bagyo ay talaga pong apektado. Up until today, I'm having repairs sa bahay. Ganon ho yung effect. Anyway, what is my point? Gusto ko lang hong ipakita sa inyo, bago dumadating ang isang bagyo, napansin nyo ba yon? Napakaganda ng panahon, napaka-bright and shiny ng araw. Ang tawag natin diyan ay calm before the storm. Kalmado ang lahat bago dumating ang isang unos. Sisters and brothers, bago dumating ang unos sa buhay ni Jesus in His life here on earth, everything was very calm. Look, for the people, para sa masa, para sa maraming tao, Jesus was their healer and their hope. He was becoming very popular. Kahit saan siya magpunta, pinagkakaguluhan siya. Yung bulag ay kanyang binubuksan ng mata para makakita. Yung lumpo ay lumalakad. Yung mga may sakit ay gumagaling. Yung mga patay ay nabubuhay. Yung mga buhay ay binibigyan ng bagong buhay. Amen? So to the people, to the masses, He was very popular. To His disciples, He is the Messiah. Iba't ibang pananaw, iisang tao. Alam niyo ibig sabihin ng Messiah? Christ. Alam niyo ibig sabihin ng Christ? Anointed one. Kaya yung Jesus Christ, hindi niya ho apelyido yung Christ. Ha? Kasi kung apelyido niya yon, dapat Mary Christ, Joseph Christ. It is a title. Kaya ang more appropriate way of saying it, Jesus the Christ, Jesus the Anointed One, Jesus the Messiah. So, to the people, He is popular. To His disciples, He is the Messiah. To the Romans, yung mga Romano, they really do not care. Pakitulong nga doon sa PowerPoint. Pakishow natin. Assist. Yan. May AI tayo doon sa taas. Yan. To the Jews, or should I say, to the Romans, si Jesus is not important. Hello? Why? He is thought of as just another person who claims to be somebody that He is. Tignan nyo ha. Pero may isang grupo ng mga tao that wants Jesus dead. Okay? May isang grupo. Kaya nga po, isang tao, iba-iba ng pananaw. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Ang tingin ng iba dyan, mabait. Oh. Diba? So, that is why, one good question that we need to be asking this morning is this. Shh, kapatid, tanong, who is Jesus to you? Like the people, siya ba ay nilalapitan natin dahil may kailangan tayong kagalingan? Like the disciples, siya ba ay talagang tagapagligtas natin? Or like the Romans, we just don't care. So what? Jesus is just another story. In fact, to some people who are even here, sorry to say this, He's dead. He's gone. His life is over. At this point in time, He's irrelevant. You see? Magandang tanong yan sa bawat isa sa atin. At wala hong ibang makakasagot dyan kundi ikaw lang. Moving on, as I said kanina, there is a group of people who wants Jesus dead. Sino sila?
the scribes and the Pharisees. You know, the irony here, hello? Wala na akong kausap. Hello? Ang malungkot dito, yung mga scribes and Pharisees, ang mga taong simbahan. Yung taong simbahan, ang gustong pumatay sa kanya. Alam niyo po, I was administrator of Binondo Church for 8 years. Kaya po, for 5 years. Alam niyo ho, sa buong buhay ko, kung kailan ako nagsaserve at naglilingkod sa simbahan, doon ako nakakuha ng 3 death threats. Ingat kayo sa mga taong simbahan. Seryoso. Okay? Kasi a lot of people, they just serve and serve and serve and do and do and do without really having been going through a good formation, spiritually that is. So you see, sisters and brothers, balik tayo kay Jesus. Ano bang kwento? Bakit ba si Jesus ay palagang pinlano nilang patayin? Diba? Remember, 2 days from now, I will be handed over to be crucified. Well, for one, sabi ho ni Jesus, a storm is brewing. Sabi ko nga kanina, there is a calm before the storm. In Matthew chapter 23 verse 5, anong ginawa ni Jesus? Ibinulgar niya yung laman ng puso ng mga naglilingkod sa church. Sabi niya, everything they do is for show. Pakitang tao. On their arms, they wear extra-wide prayer boxes with scripture verses inside. They wear robes with extra-long tassels. Pag tinignan mo sa labas, the complete package. Banal na banal ang dating. There was one time, naglalakad ako dyan sa may farmer's market, matagal na. Naggulat ako from afar, yung mga tao, crowded as it is, humihiwalay parang Red Sea na hahati. Yung pala, may naglalakad, 2 lalaking naka-all white, white long sleeves, white pants, white shoes. Akala ko nga si Tony Ferrer. Ang magre-react, may edad. Brother, Sir Ernie, nag-react. Inabot niya si Tony Falcon. Di ba? Si Agent X44. Yeah. Kaaway ni Lucio Granada. Anyway. So, mabalik ako doon sa kwento ko. Nahahati yung mga tao. Yung pala, may naglalakad na 2 lalaki, all white, may suot na krus, kasi maliit lang ng konti dito. Sabi ng mga tao, pag may nakakasabay kang ganun, ibang klase, akala mo sobrang bait, sobrang banal, sobrang makadiyos. Baka. But is it always on the outside that you see the person is godly? Sabi ni Jesus in verse 13 sa mga Pariseo, sabi niya, what sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites. Ano yung hypocrite sa Tagalog? Hypocrite sa Tagalog? Tupperware. Tama ba? Ipokrito! Ano ba yung ipokrito? How do you define it? Iba yung pinapakita sa iyo sa labas, iba rin naman pag nakatalikod ka. Tignan mo uli yung katabi mo, ingat ka dyan. Oh. Diba? Okay. Balikan natin. Eto na, namumuuna yung bagyo. Bakit ipapakrucify si Jesus? Because Jesus was exposing their hypocrisies and at the same time, tignan nyo, snakes, sabi ni Jesus sa kanila, son of vipers. Hello?
Alam niyo yung viper sa Tagalog? Ulupong. Mga ahas kayo. Mga ulupong. Tapang. How will you escape the judgment of hell? Paano kayo makatatakas sa impyerno? So si Jesus, kilala natin as a very humble person, as a very loving person. But Jesus is no jellyfish. He has a backbone. When He needs to declare and speak of the truth, He will do it. And He does not sugarcoat. Aba, imbis na magbago ang puso ng mga taong kanyang pinagsasabihan, ganun ang nangyari, namuo sa kanila ang plano na siya ay ipapatay. Alam niyo, yan ang problema. Pansinin niyo sa atin, lalo na Pilipino, it's not in our culture. I-correct mo ang isang tao, tataniman ka ng galit niyan. Napansin niyo? Kaya po isa sa mga pinakamahirap nating gawin, magsabi ng totoo at i-correct ang isang tao, while chances are, magkakaroon ka ng tahimik na kaaway. And so what did the Pharisees do? They concocted what we can call today as the perfect plan. Ano ang plano? Number 1, kailangan nila ng inside man by the name of Judas. Next time, pag-usapan natin yung Judas. Bakit traidor si Judas? Sino ang mga nanay dito? Nanay, taas ang kamay. Nanay, taas na halata naman. Joke lang. Taas ang kamay ng mga nanay. Sino sa inyo ang nagpangalan sa inyong anak na lalaki na Judas? Di ba? During the time of Jesus, the name Judas is a very respected name. Ano nangyari? Imaginin mo kung pinangalanan ka ng nanay mo ngayon na Judas, tatawagin ka ng teacher, Judas, halika nga rito. Anyway, they needed, in that perfect plan, somebody from the inside. Si Judas yon. Now, they needed also to finish all of the trials of Jesus before dawn. Tingnan nyo to ha, bibigyan ko kayo ng timeline. Hinuli siya between midnight hanggang madaling araw. Doon ginawa lahat ng trials niya, paglilitis. Okay? That is according to Jewish law, very illegal. I do not know, I do not have much time to discuss the illegalities of that. But nevertheless, mali yun. Hindi nila dapat ginawa. And lastly, they needed to send him to Pilate immediately. Bakit hindi sila ang magpaparusa kay Jesus? Because they do not have the right to give the death penalty. Ang mga Romans lang ang pwede. Ang kwento, mabilisan. In John chapter 18, verses 4 to 12, dumating yung mob, inaresto si Jesus. Timeline, 12 to 9 in the morning. Lahat ito nangyari. Okay? Hello? Inaresto siya ng mob. Take note, mob. Hindi isa, hindi dalawa, hindi lima. Mob. Why? Baka lumaban yung mga disciples. They made sure of that. Sabi naman ni Jesus dun sa mga humuli, sino kailangan nyo? Si Jesus of Nazareth. Sabi ni Jesus, ako siya. Alam nyo nangyari sa mga mob? Natumba lahat na parang domino. Hindi ko na nilagay dyan. Hinahanap po namin si Jesus. Ako nga, ha? Blue. Parang comedy. You see? That's the power of Christ. Anyway. Sabi ni Jesus, ako lang kailangan nyo, yung mga disciples ko, palayain nyo na. Huwag nyo na silang idamay. At may isang high blood. 180/160 ang blood pressure. Sino yon? Si Pedro. Humugot ng kutsilyo, inislash yung tenga ng isang si Malchus, sundalo ng chief priest.
natanggal yung tenga. Sabi ni Jesus, "Psst, tigil ka." Kinuha ni Jesus yung tenga, nilagyan ng pandikit, kinabit. Wala sa Bible yon. Pero ikinabit. Okay. Anyway, moving forward. And finally, Jesus goes with them peacefully. Eto maganda. Listen well. I don't want you to miss this. Bakit peacefully siyang sumama? Why is it that being treated unfairly, sumama siya peacefully? Why? Because he was not surrendering to his captors. He was surrendering to the will of his Father. Sa buhay natin, pag may nangyayaring hindi natin gusto, kung minsan nagtatampo at nagagalit tayo sa Diyos, pero nangyayari ang mga bagay sa buhay natin, sapagkat hinahayaan ng Diyos mangyari yan, dahil kasama yan sa plano niya para sa iyo. At kung hindi natin matatanggap, we will struggle. We will be sad, lonely, depressed. But whatever is going on in your life, if you know that is the Father's will, you surrender, you submit, then you can go with the flow of God's will in your life. Amen? Palakpakan nga muna natin ang Panginoon. Ira-round down ko lang ha. Magdamag, 6 na paglilitis ang nangyari. Mabilisan lang to. Para lang may technical background tayo. Number 1, dinala siya kay Anas. Number 2, nilipat siya kay Caiaphas. Number 3, dinala siya sa Sanhedrin. Mabilis yan, magdamag lang yan. Number 4, dinala siya kay Pilate, the governor. Number 5, dinala siya kay Herod Antipas. Si Herod ay puppet ng Rome. And finally, ibinalik siya kay Pilato. Hello? Ilang trials? Ilang trials? 6. Sa lahat ng mga Katolikong nandito. Katoliko, paliwanag ko sa inyo, bakit Katoliko? Kasi dito tayo nagmula sa tradisyon ng bisita iglesia. Inilipat-lipat si Jesus, tayo palipat-lipat ng simbahan, sinusundan natin, sinasamahan natin siya. Kaya ang bisita iglesia, para sa mga Katolikong kausap ko rito, ginagawa after yan ng Last Supper Mass, Holy Thursday. Yung iba, Huwebes ng umaga, nagbibisita iglesia. Nauna pa kay Jesus. Are you following me? May nakasabay ako sa Santo Domingo, isang estudyante ko sa isang Bible class. Brother Vic! Tuwan-tuwa siya. Uy, sabi ko, ang ginagawa mo rito? Nagbibisita iglesia ka ba? Hindi ho. Mag-i-Stations of the Cross. Ba? Okay. Sabi ko, ba't di ka pa nag-start? Naku, ang dami hong tao, dun sa 1, 2, 3 hanggang 4, punong-puno pa, iniintay kong magluwag, sabi niya. Sabi ko sa kanya, ba't hindi mo umpisahan sa huling station? Sa number 14, paatras. Sabi niya, pwede ho ba yun? Pwede! Mapapansin mo, pag sa huli ka nag-umpisa, paatras, si Jesus, palakas ng palakas. Sabi niya, Brother Vic talaga, puro biro. Sabi niya. Anyway, yun po yung essence ng ating tinatawag na bisita iglesia. Moving forward. Yung mga trials ni Jesus, 3 nun, Jewish trials. Ano ang kaso isinampa sa kanya? Basa. Blasphemy. Ano ang ibig sabihin ng blasphemy? Lagi nyo nadidinig yan, nababasa, pasensya na ho kayo, highly technical tayo this morning. Maganda rin to FYI. Kuya Kim, ano ba? Di ba? Hello? Ang ibig sabihin ng blasphemy, sagad-sagarang kawalan ng paggalang sa Diyos.
yung nilipat siya dun sa 3 trial sa mga Romano, ano kaso niya? Basa. Sabay-sabay. Paano nangyari ang kaso mo'y blasphemy? Inilipat ka ng court, treason. Bakit? Sa mga Romano, walang blasphemy case. Sila polytheistic. Kahit bato, kahit microphone, pwede mong sambahin. Bakit treason? Kasi yan ang mayroong death penalty. Let me end. Brother, ano bang gusto mong tumbukin? Well, how does this relate to us? How does this affect you and me? Yung mga unfair trials ni Jesus. All that He did was good. And yet, in spite of that, siya po ay ipapapatay. We've been there. I don't know if you are there right now. Ang alin? We have all experienced unfairly treated. We have experienced being abused. We have experienced taken advantage of, hurt, accused, stabbed in the back. Tignan mo yung likod ng katabi mo. Tignan mo, may dugo-dugo pa. May mga tumutusok sa likod. What is my point? It's the reality of life. Gumagawa ka na ng mabuti, ikaw pa masama. Tumutulong ka na, ikaw pa ang masama't nakikialam ka. Meron akong isang kaibigan, iniwan niya yung pamilya niya, sumama siya sa iba. Yung pamilya niya, kumari ko, humingi ng tulong. Tinulungan namin sa mga pangangailangan nila. Hello? Tinext ako nung kumpari ko. Alam niyo sabi sa akin, huwag mong pakialaman ang buhay naming mag-asawa. Anong pakialam ko doon? Tumulong lang naman ako. It will happen. It is happening. And I am sure some of you are there right now. It's painful. It hurts. It is frustrating. It is disappointing. Alam niyo ho, lumaki ako sa bahay, maliit pa ako hanggang magkaedad. Akala ko normal na ang mga pinsan mo kasama mo sa bahay. Lumaki ako, mga pinsan ko kasama ko sa bahay. Akala ko normal yon. Yun pala, later on ko na-discover, kaya ako maraming pinsan sa bahay, scholar na mga magulang ko. Sabi ng nanay ko, Pasko, sa dami ng pinag-aral ko, pinagtapos, ni isang Christmas card, hindi ako naalala. Gumawa ka na ng mabuti kung minsan hindi pa ma-appreciate ng mga tao. Pag tayo po ay ginawa ng masama, ano normal reaction? We retaliate. Harapan man o talikuran. We take revenge. Ang ginagamit pa ng iba na, sorry for the word, bubusina ako. Ang gagamitin pa ng ibang napakaduwag, social media. Sa social media magrarant, hindi naman alam ng mga tao kung sino kaaway niya. Stop it. Stop it. Bakit maraming tumatapik sa'yo, sister? May pinagdadaanan ka bang mabigat o ano? May maitutulong ba ako sa iyo? O anything? O, mayroong 6 na kamay na tumatapik sa kanya. Okay lang yan, di ba? Hello? Let me end. Kanina pa ako let me end ng let me end. Kapatid, what shall we do when things are not going according to plan? And when we are doing good and in spite of it, we are being crushed, first and foremost, always focus on your mission. Ano mission mo sa buhay? Just do it. Do it and offer it to God. Remember the line,
audience of one. Audience of one. Pakiulit. Louder, please. Isa lang ang dapat nating i-please. Hindi yung mga tao sa paligid. Ang ipi-please mo lang, isa. The audience of one. Ang Diyos. Whatever your job here is, do it well. Focus on your mission. May edad ka na, tignan mo yung katabi mo, may edad na, di pa alam ang mission. Di ba? Why? Why is the mission very important to us? Because only in the mission will you find meaning in life. Nag-team building kami. In one of the companies I was doing consultancy with, sabi nung facilitator, if you are not doing what you are doing right now, ano ang gusto mong gawin? Sabi sa amin, ha? Sabi ng isa, if I'm not in marketing, I would have wanted to be a pilot. Sabi naman ng isa, I wanted to be a model. Lahat kami nagtinginan, model daw. Alam nyo, ako yung nando sa huling row. Isip ako ng isip, ano ba gusto kong gawin? Ano bang gusto kong gawin kung hindi ako nagpipreach? Hanggang tumayo ako sa harap, sabi ko, I would like to apologize, but I cannot say or I cannot answer the question because I cannot find myself doing anything than what I am doing now because my duty now is a mission for Jesus. You see? Find your mission. Kahit na ano pang sabihin, si Jesus, bakit siya matibay? Nakafocus lang siya sa mission niya. Pangalawa, be realistic. Kahit anong gawin mong pagpapakyut, hindi lahat natutuwa sa iyo. Yes or no? You cannot please everybody. Pero anong gagawin natin? Again, let me end. Pangatlo nung let me end na to. Just do good and be good. Basta gumawa lang tayo na mabuti, bahala na. Isa lang naman ang kailangan matuwa sa atin. Kung ayaw ng iba, di bali na. Basta ang mahalagang matuwa ay ang Diyos sa atin ay lumikha. Sabi nga po ni San Pedro, for my final verse, sabi niya, if you suffer for doing good and you endure it patiently, God is pleased with you. For God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your example. Follow in His footsteps. Amen? Amen. Let's give the Lord a round of applause. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan,